Isang magandang buhay mga ka-farmer. Ngayong araw, Lakwatsa Day tayo. At pupuntahan po natin yung seafood store ng isang ka-farmer natin. Na yun nga, sabi ko palit na lang kami na kasi may mulberry po siya na Pakistan yata, yung mahaba po yung bunga. So sabi ko yun, pasyal na rin po kami at the same time. Gusto niya rin po ng Madre de Agua, so sabi ko swap na lang tayo. At meron daw po siyang promise sa atin na ulo ng tuna mga farmer, sarap yun. So ayan, pero bago yan, binisita ko po yung isang araw linagyan namin ng net. Ito, grabe talaga duckweed. Problema po ngayon, actually hindi naman siya problema mga farmer, mabilis lang naman gawa ng paraan. Kaya lang kailangan ngang ito, linagyan namin ng net doon para hindi na makalabas yung nandun. Kaya lang yung nakulong po dito naman na konti, ilang araw lang, ayan na naman, pumapal na naman. Actually naka-spread naman po yan, kaya lang ay kailangan talaga ng na tubig lang para makahinga naman po yung ating tilapia. Pero kumakain na po sila ng duckweed. Kaya lang hindi po ganun karami yung hinulog natin ngayon. Kaya sabi ko nga, baka maunahan po yung ng duckweed yung isda unless talagang malalaki na sila. So ayan, nagpi-feed support po ako para mas mabilis po ang laki. Tapos pagka nakita ko na malakas na sila lang kumain, ay bibitawan ko na mga farmer. Kasi ang laki pong yan, napakalaking protina ng duckweed. Laki pong matitipid natin, ibig sabihin. Kaya ito naman po ay iwa-wide na lang natin. At marami pong mga ka-farmer na gustong mamasyal dito. Hopefully by the end of this year, God willing po, ay maayos na po natin lahat ang ating tambayan at may tulay na po tayo. So ayan, pakainin ko po muna ng ng quick starter. Mga ka-farmer, kuha po tayo ng duckweed. Try po nating ihalo sa pakain po sa mga bibi. Kasi ito po ay mataas nga sa protina. Actually, gustong gusto din po nila to, pati mga manok. Para mabawasan naman. Kahit isang timba lang. So, dami. Ganito na lang po yung gagawin namin siguro para po mabawasan talaga. Medyo marami po sila. Di kaya ng isda, lalo na't maliliit pa po yung bibig. Grabe, kapal. Napaka-invasive talaga nito. Grabe. Pero sabi ko nga, biyaya yan. Ay. Yan po mga ka-farmer ang ating sapal ng soya. So ang gagawin natin,
Hahaluan po natin ng duckweed to. Mong, mamaya ka nakakain ka naman mamaya. Medyo mainit, sa ibabaw tayo kumuha. Napakainit pa. Ay, yan. So, papakita ko po sa inyo yung ibang paraan ng pagtitipid po. Ito po Madre de Agua, pwede naman siya ihalo sa ibang pakain. Meron din po tayo, susubukan din po pala natin mga ka-farmer ang malunggay din sa mga manok. So, mag-aano po tayo ng manok, feeds po. Maghahalo tayo ng malunggay sa feeds. Tapos tuturuan ko po kayo na actually nabanggit ko na po yun nung nakaraan kung paano po mag dry ng malunggay, the safest way para makuha nyo po yung protina at lahat ng nutrients po ng malunggay. Kasi po ang malunggay hindi talaga yan although pwede nyo rin pong i-sun dry, pero pinaka the best po air dry lang. So yan, ipapakita ko po sa inyo yung technique ng pag-air dry ng malunggay. Tapos ihahalo natin sa feeds ng manok para taas po ng mga minerals and vitamins na makukuha, lalo na po sa mga layer. Actually kahit pang sabong mga ka-farmer, kaya lang talagang di man kasi tayo nagsasabong. Alam naman, sugal, mahirap yan. Enjoy na lang natin sa iba yung ating oras. At mahirap po kasi pag sugal talaga. Personal opinion ko naman yan. So ayan, haluin natin para po makain nila. Madre de Agua, pwede nyo pong i-chop. Kaya lang yun nga, added work. At nandiyan naman ang ating duckweed. So, duckweed na muna tayo. Para mabawasan na rin po natin yung duckweed doon sa baba. Masyado makapal, grabe. Ilang salok lang po yan, no? Halos 3/4 po natin ba. Actually, yung ganyan po, kinakain naman nila yan pakunti-kunti, kahit yung manok. Tutukain din po nila yan. Mamaya papakita ko din po sa inyo na kahit purong duckweed, kakainin. Pero kung gusto nyo marami pong makain, ihalin ninyo sa feeds. Para sure ball, ika nga. Ayan. So, yan. Pag may pan po kayo, pakain sa tilapia, meron pa tayong additional sa mga alagang hayop. Napakalaking bagay. Binibigay lang ng ating kalikasan mga ka-farmer. Kailangan lang talaga kunting diskarte para magamit mo. So ayan. Pasensya na po kayo, mag-isa ako. At misis, marami din pong ginagawa. Ayan. So susubukan muna natin purong duckweed kung kakainin po ng ating mga ducks. Tapos ano naman yung may halo na. Yung may halo sigurado kakainin. Yan. Yan. Tukain po yan. Tingnan niyo po yung manok, oh. Puro po. Ano naman nila? Oh. Yung manok. Oh. Titikim-tikim po yung mga yan. Pero kung tingnan nyo po, kinakain nila. Oh. Actually, ano yan, nasa 50 plus ang percent ang crude protein po ng duckweed. Kaya napakaganda po. Actually, isa po sa number 1 natural food ng tilapia ang duckweed. Mas maganda po siyang ipakain kaysa sa solo. Tingnan mo takaw niya. Oh, ito na. Ito na yung mas masarap. Ito na yung mas masarap. Mga kadak. Ayan. Ito tayo. Bahala na kayo ha. Labo-labo na lang. Ayan mga ka-farmer. Ayan na. Rumble. Sige, rumble.
Ayan. Magiging masarap pa po yung ating mga alaga pag ating kinain na. Kasi kumpleto po nakakain nila. Sarap po panoorin. Marami pong mga parating pong nakahiwalay lang. Sabi ko pakawalan na lang po doon sa may sa labas muna yung mga medyo maliliit. Kasi natatapakan nila, nakikipag-agawan. Ayan po Tapos doon naman po tayo sa manok. Susubukan po natin mga ka-farmer sa Rhode Island ni Kuya. Grabe So ayan, mga ilang buwan din po siguro tayo makikinabang sa duckweed na yan. At kaunti lang naman yung tilapia natin. Kaya palagi ko magtatagal yan. Yan. So meron naman po tayong additional na pakain sa ating mga alaga. Actually mas mataas po ang crude protein niya kaysa sa Madre de Agua. Pwede po siyang i-dry tapos ihalo sa pakain din ng mga manok. Pero actually manok po gusto din yung mga dahon-dahon na fresh Ayan. Punta naman po tayo sa mga manok. Ayan po mga ka-farmer, ang ginawa ko, mas marami po ang inilagay kong duckweed. Ayan. Tapos ito si Mongmong, bago natin superstar yan. Dami mong kinain kahapon Mong ayan mga ka-farmer, ito po yung black australorp na tingnan natin nung kailan ba yun? Guagua ata tayo nun. Guagua market. Ayan. Ito kakainin din po natin ng ating mixture. Tapos tayo sa kabila. Itagusan yan mga ka-farmer. Yan. Tawagin natin. Dito na tayo. Hindi tayo lalayo. Andun sila. Yan. Kailangan nila ng mas mataas na protina. Nando sa lilim yung karamihan. Tayo dumaan. Ito po yung mga kamote. Tinanim ko to Ayan Nakukuhanan pa rin naman po. Hindi naman kayang kainin ng manok lahat. Nagmanok po kayo, kailangan talaga ng sunshine nila. Arawan talaga dapat. Mahilig po magbilad-bilad ang manok. Patibay ng buto, vitamin D. So ayan. Bahala na kayo dyan. Utay-utayin nyo. Takpang ka. Ay. Yan po mga ka-farmer. Pwede nyo din pong haluan ng feeds yan. Yung crumble. Pero okay na yan. Diba? Tapos pakain nyo po ng layer. Sabihin mo ng umaga hapon. Sa pamerienda ninyo ganito. Ito po yung mga dark mahogany. Dead on arrival na naman. So ayan po mga ka-farmer, bago na naman tayong dagdag pakain sa ating mga
alaga. Actually, maganda din po talaga yun, yung duckweed. At azola. Ang azola lang po mga ka-farmer, ang nakita ko po sa azola, hindi niya po kaya yung full sun. Yun naman po ang disadvantage ng azola. Azola maganda po talaga din sa manok. The problem is, kailangan mong alagaan yung pond niya. Kailangan dapat well fertilized. Dapat pag nag-fertilize po kayo ng mga ng pond ninyo, ay kailangan dapat ano siya, mataas din po sa nitrogen kagaya nung cow manure o kaya carabao manure. Ihalo nyo po sa tubig yun para ma-maintain nyo po yung production ng azola ninyo. Yun po ang kakainin niya. Yun po yung pagpaparami ng azola. Dati po marami po ako. Yung naalala nyo po yung pond na ipinakita ko na may tilapia ngayon, yung concrete pond ko. Dati, puro azola po yun. Halos 4 years po ako may azola doon. Hindi po nauubos yun. Kukuha ko. Kasi dati nagpapaship po ako ng Madre de Agua. May azola pa. Nakapackage. Kaya lang, nung napansin ko na mas kailangan ko ng food security. So, linagyan ko ng tilapia. Ayan mga ka-farmer. Sabi ko, anyway, meron naman akong Madre de Agua. So, nagano na lang po ako sa Madre de Agua. Actually, Madre de Agua naman, kagaya po yan sa manok, wala naman po tayong problema. Kasi sasabit mo lang, unuubos talaga nila. So, hindi mo na kailangan i-chop. So, sabi ko, okay na yun. Tapos, ayun, yung duckweed, kaya niya po yung full sun. Nauubos lang naman po siya. Yun nga, pag may kumakain, kagaya nun, yung tilapia natin. Kakainin po yan pag laki-laki at makikita nyo naman po. Kung gaano po ko po sinabi sa inyo nung nakaraan, nung naglalagay ako ng atobi, sabi ko na yun ay mapupuno po yung tubig. Yan, nagkatotoo na po. Sa susunod, next step naman po yan. Pag lumaki naman po yung tilapia, mauubos niya naman yun. So, ako, tansya ko dyan, meron pa po tayong mga 1 month and a half na makikita yung duckweed na yun. Pag lumaki na po yung tilapia, mauubos niya po yun. So 1 and a half to 2 months po. Kasi medyo konti lang po ang aking ilinagay na tilapia, no? Kasi nung 40,000 yun, saglit lang. Nung lumaki na po yung kanilang bibig, saglit lang, naubos din. So ayan, mapapakinabangan din po natin sa ating mga manok at bibi yun. Tapos, masingit ko lang po pala, ito, yung mga akasya natin. Kasi marami po ang nagko-comment na, yun nga, fruit bearing. Pero may nag-comment naman po na wag daw putulin. Pero sabi ko nga, yung acacia, okay naman po siya pang shade talaga. So sabi ko, baka mag-isip na lang po ako ng ibang fruit bearing trees na pwede kong itanim dito sa mga gilid. Kasi sayang din naman. Naisip ko pwede lemon ilang pirasong lemon. Kasi ang lemon po mahilig din sa araw. So lemon, tapos may nagsasabi po mga langka, avocado, pwede rin po yun. Kayumito, pwede rin. Naisip ko, may kayumito kami dun sa baba, halos di namin napapakinabangan kasi nga malayo. At alam mo naman, marami tayong kaibigan nakaabang sa mga bunga. So ayun, kasi ang kayumito po mga ka-farmer, hindi mo talaga pwedeng pitasin na let's say sabihin mo na papahinugin mo na lang. Ang rules po ng kayumito, pag tinignan nyo, malalaman nyo, anyway wala po tayong kayumito ngayon, malalaman nyo po kung hinog na yung kayumito pag makintab na yung kanyang nagbabrown na ng konti. Pero minsan iba naman po, green pa rin siya, pero na siya, shiny na yung kanyang balat. That's the time to na po, na pitasin na ninyo. Kaya lang hindi na po umaabot doon kasi nga ayun, tinitira na po ng mga kaibigan nating syempre, yung iba dyan, karamitan, bata, matanda na rin. Lalaki pa naman po ng kayumito mga ka-farmer. So anyway, sabi ko pagka linoob na magkaroon naman tayo ng bahay, may enjoy na natin yun. Kulang po actually yung So meron na po akong isa dito din, ayun. Kayumito din po yun. I'm expecting na baka ngayong season or next season for sure mamumunga na. Meron na rin po tayong Bangkok na santol. So santol di mo naman kailangan masyado ng marami at yung pang personal lang naman. Ang avocado, meron po akong ilang puno pero hindi pa rin namumunga mga farmer. Galing din po kay Lola, may chesa na rin po tayo dyan. So ayun, pag-iisipan ko pa po, pero gusto ko na po talagang ipaputol tong acacia, lalong na po dun sa may, ayun, nakita niyo po yung makapal na yun sa ilalim ng bahay ni Lindon. Problema naman po yung pagka nagbagyo, ang laki po minsan na trunk na
bumabagsak. Tatakot po ako makabagsakan yung bahay. So sabi ko, anuhin na lang natin. Total may kisame na rin naman kayo. So hindi na gaanong mainit. So ayan mga ka-farmer, at siguro dito na lang po itong video na to, at sana po nakatulong po ako ng konti about duckweed, ano, na pwede pong ipakain sa ating mga alagang hayop. Kagaya ng, actually gusto ko din pong subukan kay Chuchay. Alam ko kakainin din ni Chuchay yun. So sa next day na lang po siguro. Sa manok at bibi, pwede po yung duckweed. Lalo na po kung marami po kayong makukuhanan. At ang duckweed po ay hindi maselan, gaya ng azola. Yung azola po, naglagay ako ng doon sa fish pond, talagang hindi po kaya. Kahit in-invert kulambo ko na, nung pagdating po nung umaraw na, at tinamaan na siya talaga ng full sun, nag-brown na po siya hanggang sa namatay. Pero ang duckweed, hindi po maselan. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lamang po, at magandang buhay po sa inyong lahat mga ka-farmer.